Na umaga sa ating mga kapatid sa mass media. Kamusta kayo? Kumain na ba kayo? Napakahalagang paksa ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito'y may kinalaman sa isang bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Pag-uusapan natin ang kuryente. Huwag lang tayo makuryente sa pagbabalita. Ang ating panauhing sa umagang ito para pag-usapan ang nuclear energy ay walang iba kung hindi ang ating kaibigan, batikang Congressman 2nd District ng Pangasinan at siyang principal author and sponsor of the Republic Act that created the Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Matagal na niyang pinaglalaban ang pagkakaroon ng nuclear energy bilang source ng kuryente dito sa ating bansa at masigasig na tagapagsulong ng nuclear energy. 19 na taon na niyang pinag-aaralan ito, ay tinataguyod ito at walang humpay ang kanyang pakikipaglaban upang sa ganon ay magamit ang nuclear energy dito sa ating bansa, maibaba ang presyo ng kuryente at marami pang benepisyo at yun ay ating tatanungin sa kanya. Maliban kay Congressman Charlie Cuangco, yan ang pangalang tumataginting sa ngayon at sa mga susunod pang mga araw. Mark po. Mark. Yung ano ba si nasabi Charlie ko? po, bunso namin. Sorry. Mark. Bunso po namin. Mark. Yung maong na po si Charlie. Mas gwapo ka naman kasi. Thank you. Okay. Congressman Mark Cuangco at isa pa nating panauhin, dating presidente ng Filipino Federation of Filipino Chamber of Commerce. Siya nagtayo ng Lamoyan Corporation. Basta kumikuti-kutitap. Yan ang kanyang napakadaling trademark. Walang iba kung hindi ang former also 10 outstanding young men. Kasabay ko ito. Si Dr. Cecilio Pedro. Palakpakan na muna natin si Congressman Mark Cuangco at Cecil na Pedro. At ang isang panauhin pa natin ay ang kinatawan ng private sector sa ARTA Advisory Council at chairman ng Noble Homes na maraming housing development corporations sa ilalim nito at masigasig na civic leader. Siya ang president ng Ease of Doing Business Foundation at Secretary General ng Buklod Bayani Coalition, an entrepreneur and a civic leader. Ginoong Roberto Bobby Alvarez. Palakpakan natin. At ang ating co-host ay siyempre ang dating press secretary at publisher ng Manila Bulletin, si Secretary Sani Coloma. Salamat, magandang araw, Senator Joey. Magandang umaga rin sa ating mga panauhin. Po, pwede nating umpisahan. Siguro po si Congressman Mark ay sabik na rin dahil nung isang taong pa ipinasa yung kanyang pet legislation at batid din natin sa gitna ng kasalukuyang krisis na napakasidhi ng pangailangan para sa mga alternatibong panggagalingan ng energy. So siguro pwede natin siyang tanungin ano po ang pwedeng asahan ng taong bayan in the near future na gagawin ninyo at ng Kongreso para maisulong po itong advocacy ng nuclear energy? Siguro po,
bago ko sabihin kung ano yung gagawin po ng gobyerno, ng Kongreso, manawagan po ako sa ating Pangulo na yung pong Republic Act 12305, minamandato po niyan na within 180 days from the enactment of that law, maisulat na ng PhilAttom yung implementing rules and regulations. Ayon po sa batas, ang pwede lang gumawa ng implementing rules and regulations ay yung mga Deputy Director General na 4 at ng Director General. Hanggang ngayon po, hindi pa po na-appoint yung 4 na Deputy Director General and Director General. Labag na po tayo sa batas doon po sa 180 days. So nananawagan po ako sa lahat po ng mga kabinete na nakapalibot sa Presidente, i-advise po natin si Presidente na delayed na po tayo dito. Check na napapanahon po yan na Congressman Mark dahil meron pong umiiral na National Energy Emergency Yes. sa kasalukuyan. No? At So, dapat lang na asikasuhin na nila itong panukalang ito. Yes. And then sa Kongreso naman, meron po tayong House Bill 375, yung ating Nuclear Liability Bill na pumasa na po sa committee. Nasa Appropriations Committee ngayon, naghintay po sila ng posisyon ng ating DOF. Very positive naman ang response ng DOF. Meron po tayong counterpart bill sa Senado, final po ni Senator Bam Aquino. Sana po, yan po ay maipasok na sa plenaryo para maipasa na on second or third reading bago po tayo mag-long break, no? Itong darating na long break. Meron pa pong isang panukala, House Bill 08567 na Nuclear Integration Act. Yan po ang nagbibigay ng mga insentibo, yan po ang tumutulak at nagmamandato ng ating aspirasyon para sa nuclear. Ang linagay ko po sa bill, 16,000 megawatts to be online bago po matapos ang taon 2045. Yan po ay ayon sa advice ng ating DepDev, ang dating NEDA, na dapat dumoble hanggang magtriple ang ating kakayahan maglikha ng kuryente bago po matapos ang 2040. Kaya konserbatibo po yan. Maring 16,000 hanggang 32,000 megawatts. I think reasonable po. Ano po ba yung pinaka-layunin ng pagsulong nitong nuclear energy na magkaroon dito sa Pilipinas? Maibababa po ba nito kung magkaroon tayo ng nuclear plant? Maibababa po ba nito ang gastos sa kuryente? At ano po ang mga maraming kabutihan o benepisyo? Siyempre, kumura ang kuryente, matutuwa ang mga consumer. Pero overall, in terms of economic development, ano po ang benepisyo, kabutihan na maibibigay ng paggamit ng nuclear energy dito sa ating bansa? Maliban do sa paggamit ng fossil fuel, ng coal, ng gas, ng solar energy, wind energy, hydro energy. Ano po ang malaking ambag nitong nuclear energy para sa pagpapaunlad ng ating bansa? Matagal na po tayong iniiwasan ng mga namumuhunan sa mundo at doon po sila pumupunta sa mga karatig bansa, Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, dahil sobra po ang mahal ng kuryente sa Pilipinas.
ang masasabi ko po, ang nuclear, hindi lang po sa ekonomiya makakadagdag, pati po sa ating kalikasan, dahil malinis po ang nuclear, walang emissions, makakapagligtas po ng buhay at kalusugan ang nuclear power. Siya po ang the least polluting ng energy sources. In fact, meron po tayong chart, meron po tayong datos galing sa WHO at iba-iba pang mga sikat na credible sources na nagsasabi sa kaligtasan, tungkol sa kaligtasan ng nuclear at ang kaligtasan ng napili po natin nung tinalikuran po natin ang nuclear noong 1986, yung coal, pinakamadumi. So, ang nuclear po nakapagligtas na dahil naiwasan ng coal, nakapagligtas ng mahigit 2 milyong buhay mula nung nag-umpisa. At dahil tinalikuran po natin ang nuclear noong 1986, tayo po ay pumayag na ilang libong buhay ng Pilipino at Bataenyo ay umiksi dahil wala po tayong nuclear. So, yun po, ang number 1 po na benepisyo ng nuclear, yung pag-iwas ng importasyon ng napakamahal na fossil fuel. Imported po ang ating coal galing Indonesia. Sa bawat 1,000 megawatt, ang import po natin na coal, $400 million. Pag nuclear po, $20 million lang. So, ilang porsyento po ang ibababa ng presyo? 20 times less po. Ang sabi po ni Manny Pangilinan, willing po siyang bumili ng nuclear kung 5 piso per kilowatt hour. Ang kontrata po ngayon sa coal, 15 years contract is 7 pesos per kilowatt hour. So 2 piso lang. Pero yun po ay applicable lang doon sa capital recovery period ng 20 years. Ang nuclear po ay nabubuhay ng 80 years to 100 years. So after yung capital recovery period, yung average po ng fully amortized na nuclear plant sa Amerika, 94 po yan, ay 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. So, ang haba po ng panahon kung saan ma-enjoy po natin pag nabayaran na yung, pag na-ROI na, mag-enjoy po tayo ng napakamurang kuryente. Kay Dr. Cecil Pedro at saka kay Bobby Alvarez, sa paningin ba ninyo kung magkaroon tayo ng nuclear power plants dito na siyang tutulong magbigay ng maraming kuryente sa ating bayan, ang mga negosyante ba, local at foreign, ay magiging masigla para mag-invest at pagka maraming investments, maraming trabahong malilikha at overall gagandang ekonomiya at ang buhay ng tao ay mag-i-improve. Anong pananaw nyo dito? Unang-una, Senator Lina, salamat po for inviting me to join this discussion. Sinabi na ninyo, amen to what you just gave a few seconds ago. Tulong ito sa Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Hindi po natin kailangan ipadala yung mga Pilipino kung saan-saan para magkaroon ng trabaho. Dapat dito sa Pilipinas may trabaho. Anong kailangan na trabaho? Kailangan may investment, may mga negosyo. Hindi pa kasama yung nuclear. May negosyo for us to generate employment. Para sa akin, yan ang critical. Pag walang employment, kawawa ang Pilipino kung saan-saan pumupunta at na-abuse ng mga ibang bayan. Kailangan dito. So power generation is a crucial factor in generating jobs, in generating investment.
Walang kapalit dyan. Unang-unang titingnan nila, magkano bang kuryente dito? Anong klaseng kuryente available for me to put up big industry? Yung mga major industry, medyo talo na tayo eh. Like steel industry, car industry, medyo talo na tayo. Ang tinitingnan natin ngayon, technology, data center, AI. Kailangan din nila ng grabing energy just to put this in place. So, pag wala kang power, walang mag-i-invest dito ng AI. Nag-uusap kami ng Singapore, o pwede ba magtayo rito? Sabi niya, alam niyo mo, yung technology, bawal ang brownout. 24/7 yan. Pag nagkaroon ng brownout, sira lahat ng storage nila. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi lang 24/7, 365 days a year, walang hinto. Sinong makakapag-supply niyan? It's nuclear power. Dahil walang hinto yan eh. Pag nga umandar na yan, tuloy-tuloy po. Other than siguro kung may accident. Other than that, tuloy-tuloy po yan. So the key here is, aside from nuclear power, is make sure that we have enough power para magkaroon ng trabaho ang Pilipino dito sa sariling bayan. Aside from the fact na sinabi po ni Congressman Mark na napakamura ang nuclear energy for the long term. Hindi po short term. Kasi yung initial investment, medyo may kalakihan. Kailangan mag-invest tayo. Especially the government should invest. And for the future, for the generations of Filipinos to come. Ang population growth natin eh napakataas. Tapos wala silang trabaho. Anong ginagawa natin? We're producing people to be sent abroad for employment. Mali po yun. Baliktarin natin. We should encourage investment to come in, generate jobs, pay taxes, and help this beautiful country to move forward. Sa larangan ng... Senator, go ahead. gusto ko lang sabihin na sang-ayon ako sa lahat ng sinabi po niya. Okay. Sa larangan ng ease of doing business, yung pagpabilis ng pagninegosyo from start to operation to maintenance of business, ano ang nakikita ng Ease of Doing Business Foundation na malaking balakid para magsimula ng negosyo dito sa ating bansa? Yung ba yung mga procedures sa simula ng negosyo, o may kinalaman din yung other than procedures in ease of doing business? Yung bang nuclear, lack of power, consistent power and low priced energy, hindi ba yung malaking balake din sa pag-ninegosyo sa ating bansa? Yeah. Senator, maraming salamat. Sang-ayon po ako doon sa sinabi ni Congressman at saka ni Cecilio. Definitely, napaka-importante niyang power na yan. But isa sa pinakamalaking balakid sa atin is yung mga sistema para mag-umpisa ng negosyo sa Pilipinas. Kasi kung mahirap yan, hindi lilipat ang negosyo mula sa ibang bansa sa atin eh. Pati yung mga Pilipino na may pera, baka hindi invest sa Pilipinas. Kailangan dumali ang pagnenegosyo sa Pilipinas para mag-create ng trabaho. Itong power, isa to sa mga pinaka-importanteng bagay na kailangan ng Pilipinas. Tama yun. Bakit tayo kailangan magtrabaho sa ibang bansa? Kung may trabaho naman dito. Kung may mag-i-invest dahil naniniwala siya na pantay ang laban sa Pilipinas, healthy yung environment, definitely, dadami ang negosyo. Dadami trabaho, hindi natin kailangan lumabas. At yung current natin deficit na nangyayari taon-taon, siguro hindi mangyayari yon dahil ang production natin tataas. Congressman Mark, no, pwede po bang i-visualize natin, no, para makita ng ating mga periodista at mga kababayan, ano po ba yung concept na paano ba ito natin isasalarawan? Ano yung nakikita ninyong start-up points? Pwede po ba dun pa rin tayo sa Bataan? Meron po ba ibang lugar? Ano po yung isang senaryo na maaaring tagurian nating fast-track senaryo
na kung magkakasundo lahat ng iba't ibang ahensya, no, at lahat ng mga major players, merong posibilidad na ma-fast track natin itong nuclear energy development. Ang pinaka maiksing paraan para magkaroon ng nuclear sa Pilipinas, 4 na taon lang, ay gamitin po ang 100% complete and extremely well-built Bataan Nuclear Power Plant number 1. No? Yan po ay bumubuo sa pangkasalukuyang Philippine nuclear assets. Yung planta, yung plant site, nakasya po ang 3 pang bagong planta dyan na mas malaki. Yung nuclear village sa Bagak, yung power line papuntang Metro Manila, yung right of way, napakamahal po niyan. Yung CBK pump storage facilities, na pilit ibenta ng PISAM, kumikita naman po yan, bakit ibebenta po yan? Kaya meron po tayong apila sa ating Korte Suprema na i-reconsider na huwag payagan ng gobyernong ibenta po yan. Yan pong lahat na yan may halagang around $2 billion. Sa aking tansya lang po, no? Maaring mas malaki pa. So, willing po ang Koreano na magbigay po ng financing at yan pong nuclear assets gagamitin bilang equity ng Pilipinas. Hindi po in cash, in kind. And willing po silang, kung ano man ang halaga niyan, i-multiply by 6.7 times. So, we could raise around $14 billion. Sobra-sobra na po yan para buuin yung 4 na nuclear plant sa Bataan. That would equal 4,070 megawatts. Yan po ay malapit na doon sa pangako ni Manny Pangilinan ng Meralco na bibili niya up to 6,000 megawatts starting in 2032, first 1,000 megawatts and 1,000 megawatts more every year thereafter, provided hindi lalagpas ng 5 piso per kilowatt hour ang presyo. Ngayon, kung hindi naman pwede ang Bataan dahil sa politika, pwede po tayo sa Labrador, bayan po ng distrito ko. Pwede rin po sa Macanacon, Isabela, gusto ni Speaker, gusto ng gobernador si Rody Albano na magkaroon po ng nuclear doon. Pwede po sa Masbate, pwede po sa Mindoro, pwede po sa Sorsogon, pwede po sa Northern Samar. So marami na pong nagpahayag na interesado silang magkaroon ng nuclear plant, pero may pinapangako po sila sa local population. Yan po ay yung libreng kuryente. So yun po ang paraan na nakikita ko para magkaroon agad ng nuclear sa Pilipinas. Kaya lang po, kung hindi Bataan, kailangan po natin mag-appropriate ng equity. Kasi po, sa Bataan, nandyan na po yan eh. Pero kung hindi po yung Bataan, mag-a-appropriate po tayo ng pera. Ang ease of doing business ba, habang sinusubaybayan itong problema ng kuryente na napakataas, tayo ang pinakamataas na presyo ng kuryente, Congressman Mark, sa buong Southeast Asia or sa buong Asia? Buong Southeast Asia po. Buong Southeast Asia. Sa buong Asia, pang ilan tayo kaya na pinakamahal? Mas mahal ang Japan, no? For several reasons. Pero tayo na siguro ang sumusunod. Ngayon, para malaman ng ating mga nanonood, we're on live stream. Sa household, kapag may nuclear na power plant at may nuclear energy available,
magkano matitipid? May pag-aaral Ang na kayo? ambisyon ko po, kapag nangyari na po yung 16,000 megawatts, hindi isang planta ito ang pinag-uusapan po natin, 16 na malalaki, doble halos nung nasa Bataan, ano. Ang pangarap ko po ay mga lahati, maging mga 7 piso, 5 piso na lang ang kuryente pagdating sa bahay. Yun ay ilang persyentong bagsak sa... Malaki po kasi sa Metro Manila nasa 13. Noong inatake ng Ruso ang Ukraine, sumipa ng 23 sa Lingayen. Ano? So, malaki po. At saka secured ang presyo, steady. Hindi pa bago-bago, depende sa presyo ng gatong sa international market. Okay. Meron po akong gustong idagdag yung para kay Mr. Alvarez. Tungkol po sa kultura po natin, ano, yung ease of doing business. Alam nyo, yung nuclear, ang kultura po nababago dahil nag-i-impose from external, yung IAEA, pwede pong mag-inspeksyon at any time. Wala pong baho na pwedeng itago sa nuclear power plant. Kahit hating gabi, pag kumatok po sila, kailangan nyo pong papasukin ang mga inspektor. Ibubulgar po nila lahat ng baho sa loob ng nuclear plant, no? And so, mababago po ang kultura. Infectious po yan. Pati po yung mga support industries ng nuclear, mababago rin. So baka yun po ang paraan. Ganun po ang nangyari sa Korea. Baka ganun po ang paraan para mabago ang kultura ng Pilipino. Bobby, kung mayroong investor, private investor sa nuclear power plant o magtatayo ng power, ang ARTA ba, you're a member of the advisory council ng ARTA, matutulungan ba ng Ease of Doing Business Foundation? Handa ba kayo tulungan na mapabilis yung proseso, yung from barangay clearance to municipal approval to provincial approval hanggang sa national agency? Tututukan ba ng Ease of Doing Business Foundation ang ganitong initiative? Dapat ho, dahil kailangan ho ito eh. Lumalabas sa ngayon na yung energy production natin ng buong Pilipinas, kinukulang na. At sa mga dadating na panahon, magiging negative. So, kailangan maglagay tayo ng bagong power plant. Ang question, ano? Lumalabas, solar maganda, lahat ng renewable, but hindi siya dependable eh. Kasi hindi siya base load. Kailangan mo ng nuclear na napaka-importante. So, in the long run, makakamura tayo kung nuclear, kailangan suportahan natin ito. And definitely, gagawa natin ng paraan. In fact, si Cecilio, sabi nga niya, gusto niyang tumulong kung dumating yung panahon na kailangan talaga nating gawa ng paraan para maitulak itong programa sa nuclear power. Kailangan ng Pilipinas to. Sa ilang sandali at maaring ngayon na rin, kung handa ang ating mga kaibigan mula sa media, handa ring tumanggap ng tanong ang ating mga resource persons ngayon, lalong-lalo na si Congressman Mark. Siguradong pagbalik niya sa batasan mamaya ay medyo mas masigla yung kanyang tempo at nakakuha siya ng encouragement, no, sa ating talakayan ngayon. Ano po ba ang nakikita nating possibilities, no, between now and the adjournment? Basta lang, ang number one po nyo, to reiterate, no, yung pag-appoint ng mga kinakailangang opisyal. Yes. No? At Opo. yung paglalatag ng implementing rules and regulations na napakalampas na sa deadline. No? Baka po ma-highlight ng ating mga kaibigan doon sa kanilang pagsusulat na yun yung urgency. Yes. Para meron naman pong weekly... Yugyugin po ang ating DOE at
ang ating DOE Secretary Sharon Garin dahil nagpabaya po siya dyan. No? Siya po ang dapat yugyugin. Yes. Meron po akong gusto sanang po. Go ahead ipahayag. So, noong unang SONA ni Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang mga binanggit, dapat mabisita ulit natin ang posibilidad ng nuclear power. Pangalawang sinabi niya, dapat siguro bisitahin natin ulit ang EPIRA dahil sa sitwasyon ng kuryente sa Pilipinas. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo na nabanggit niya yung dalawang bagay na yan. 19 years ko na pong itinutulak ang murang kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng nuclear power. Naniniwala po ako na ito po ang naging pinakamalaking dahilan kung bakit hindi po nakasabay ang Pilipinas sa ating mga neighbors sa economic development. Ako po ay naniniwala na kung sana ang presyo ng kuryente mula 1986 ay naging kalahati, maaring nadagdagan ang ating GDP ng 1% more sa bawat taon mula 1986 hanggang ngayon, that is 40 years. Kung totoo ang aking sinasabi, ang ibig sabihin, ang ating ekonomiya ngayon ay dapat naging 40% bigger than today. 30 trillion pesos po ang ating GDP. Kung 40% bigger, ilang trilyon po yun. Ilang milyong trabahong nadagdag sa Pilipinas. Gaano kataas na sana ang sweldo? Ang susunod ko pong tanong, 1% lang ba ang itinaas mula 1986 hanggang ngayon? Ako po ay naniniwala na pumalpak ang ating EPIRA. Naging huli ang pagpuhunan ng mga pribadong kumpanya sa pagtayo ng sapat na generating capacity ng Pilipinas. Ipaglalaban ko po na ang nuclear power ay maging pag-aari ng taong bayan, hindi ng pribadong korporasyon. Yan po ang tatalakayin namin sa Kongreso. Sana po may suporta ako dahil siguradong tututulan po yan ng mga vested interest. Senator, sana po may suporta ako galing sa iyo. Wala po ako sa Kongreso ngayon, pero isusulat ko po yan sa aking column. Lalathala po yan ng Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin. Ng ating mga kaibigan dito sa Opo. Kasi talakayan natin. ramdam na ramdam po natin ang talagang hinaing ng taong bayan dahil sa unang-una, hindi nga gaanong masigla ang investment. Ang foreign direct investment natin ay isa sa pinakamababa dito sa Southeast Asia. Local investment din, hindi gaanong masigla. At isa sa mga kadahilanan, isa sa mga dahilan ay yung pong mataas na presyo ng kuryente. Southeast Asia, tayo ang pinakamataas. I think in Asia, we're second to Japan in terms of the price, no? Mataas talaga. At dahil dito, ang kalidad ng trabaho sa ating bansa ay mababa at napupuwersa nga, nabanggit nyo na, dinidin ko lang, na inaasahan natin yung remittance ng ating OFWs, no? Pero dapat, at as already said by Cecilio, dito tayo magtrabaho. At dito magtatrabaho ang mga taong bayan kung sapat yung kinikita. Sino bang gustong mahiwalay sa mga pamilya? Ano? Pero kung maganda ang trabaho dito, decente ang kinikita,
hindi na aalis ang ating maraming kababayan. Kung mamamasyal, ay yun, pwede silang mamasyal sa ibang bansa. Pero yung exposed to danger and exploitation in other countries, that is the cost of having a situation na kulang po ang trabaho dito sa ating bansa.